Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya't 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko siya kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihahanap mo." "Ihahanap ko," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ng kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moses, dinalaw siya ng kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreyo. Lumingalinga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't
pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw na paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw na paghuhukom ay higit na mabigat ang ipapaparusa sa inyo kesa sa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang ama na may katandaan na. Siya po ay may sakit, nakahiga sa kama. Nakakonekta po lahat ng mga medical gadgets sa kanya. Lalong-lalo na po yung oxygen para siya'y makahinga. At nakaupo po, nandoon sa kwarto yung kanya mga anak, nag-aalala para sa kanya. Dahil matagal-tagal din po, hindi nagigising itong tatay. Para bang siya'y nasa isang koma. At bigla-bigla, bumukas ang kanya mga mata. At nagtayuan po lahat ng kanyang anak. Nilapitan siya. Sabi, gising na si Papa. Dito, lapitan natin. Papa, okay ka lang ba? Biglang binubuksan po nitong ama yung kanyang bibig. May sasabihin si Papa. Sabi po ng panganay, lumapit kayo, lumapit kayo. Papa, ano yon? Sabihin mo sa amin kahit ano, tatandaan namin. Anong gusto mo sabihin, Papa? Sabi nila. Ito pong matanda, hirap na hirap talaga. Ano yon, Papa? Lumapit pa kayo. Sabi po nung kuya. No? Bigla-bigla, ito pong tatay na matanda, tinuturo yung oxygen. Sabi, hindi ako makahinga. Tinatapakan niyo yung oxygen ko, sabi niya. Kasalanan pala nila. Bakit hindi siya makahinga? Bakit namamatay-matay na siya? Mga kapatid, napakagandang aral. Huwag ka lang basta't tumahimik. Kung nasasaktan ka, magsalita ka. Magsabi ka. Amen? Don't forget that. Speak up when you are hurt. Say something when something is wrong. Kung tatahimik ka na lang, baka akalain ng iba, okay ka lang. Di po ba? Pero kung hindi ka talaga okay, sabihin mo. Bakit ang dami po mga tao ngayon
nagdurusa, nasasaktan, nalulungkot, nadidepress. Kasi tinatago nila sa kanilang loob. Di po ba? Your pain will become much worse if you hide it, if you bottle it. Kaya nga po ang iba sa inyo, sumasabog, nagwawala, kasi napupuno na sila sa mga malungkot at masasakit na karanasan nila sa buhay. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo sa nabasang Ebanghelyo. Nagsalita siya laban sa Corazin, laban sa Bethsaida, laban sa Capernaum. Bakit? Kasi ang dami na niyang ginawang kababalaghan, milagro, himala. Di pa rin sila nagsisi, di pa rin sila nagbago, hindi pa rin sila nagbalik loob sa Diyos. Nilabas lang ni Jesus, sinabi niya, yung sama ng loob niya sa kanila. Hindi kinimkim ni Jesus ng ating Panginoon yung naiisip at nararamdaman niya. Sinabi niya ito. Kaya nga, mga kapatid, kung nasasaktan ka, magsalita ka. Use your words to convey your disappointments. Tao ka, kapatid. Di ka naman bato eh. Kung bato ka, huwag ka magsalita. Pero dahil binigyan ka ng bibig ng Diyos, para saan? Para mailabas mo kung ano ang nasa puso mo, nasa loob mo. Kung hindi ka magsasabi, akalain ng iba, tama ang ginagawa nila sa iyo. Di po ba? If you don't speak up, you allow people to continue hurting you. But take note, when you speak up. Do not speak down. Speak up. Hindi po ibig sabihin, taas mong boses mo, ha? Anong ibig sabihin ng speaking up? Gamitin mo ang salita mo, ang boses mo, para itaas ang tao. Para maging malalangit ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon. Do not speak down. Huwag mong ipapahiya ang tao. But how can you speak up? You must always pray. Tandaan niyo po yun. Para maging mabuti ang iyong pananalita, para mapabuti mong iba sa iyong pagsasalita, kailangan kang magdasal, manalangin, bago ka man magsalita. Amen? You can never speak up if you don't speak with God. Kung hindi ka nagdadasal, kapatid, ang mga salitang lalabas sa iyong bibig ay makakasakit. Kaya tandaan niyo po si Jesus, di ba? Bago siya magturo, bago siya pumunta sa mga sinagoga, bago siya pumasok sa mga bayan, anong ginagawa niya? Umagang-umaga, nagdarasal siya, nananalangin siya palagi. Pagkatapos ng kanyang trabaho, bago siya matulog, pupunta siya sa isang tahimik na lugar, mananalangin na naman siya, makikipag-usap siya sa kanyang Diyos Ama. My dear friends, our speaking can be a source of our healing if it is coupled with praying. Huwag na huwag ka makikipagsalita sa iba kung hindi ka nanggagaling sa panalangin. Only God can give you the right words to make right the things in your life. Meron pong lumapit sa akin, pumunta dito sa parokya, hinikwento niya yung kanyang nanay. Napaka matapobre daw nung kanyang ina. Napakasakim sa pera. Wala man daw malasakit sa kanya at sa kanyang ama. At pagkatapos po niyang sinabi sa akin, yung problema niya sa nanay niya, tinanong ko po siya, kinausap mo na ba yung nanay mo tungkol dito? Tinanong ko siya, nag-usap na ba kayo tungkol dito sa masamang ugali ng nanay mo? Nasabi mo na ba yung sama ng loob mo sa kanya? At tahimik lang po itong tao. Ibig sabihin, hindi sila nag-uusap, kinikimkim lang niya yung kanyang sakit ng loob. I remind people, when you stop talking, you start hating. Remember that. Wars begin because there is a failure in communication. The relationship becomes sour because you do not talk to each other. Bakit nangangasim, pumapait, ang pagsasama niyong mag-asawa? Walang pag-uusap. Ganyan din po sa inyong mga anak.
Di ba? Ba't tumitigas ang ulo nila? Ba't lumalaban sa iyo? Kasi hindi yun naman sila kinakausap eh. Sinesermonan nyo sila palagi. Aminin. Di po ba? Hindi po aasenso negosyo nyo, ang business nyo kung hindi nyo kinakausap ng mabuti ang iyong mga trabahador, ang iyong mga empleyado o mga katrabaho. Imbis na kausapin nyo sila, minumura nyo sila, hindi po motivation yan. Lalo kayo magkakaroon ng problema sa kanila. Sumasama ang loob natin. Tayo'y nagtatanim ng galit kapag wala nang nag-uusap. Amen? Wala pong masayang relasyon ang nagtatagal kung wala pong mabuting komunikasyon. Kailangan nating unawain ito, mga kapatid. Kapag nagsasalita tayo, hindi lang ang ating mga bibig ang ating binubuksan. Kapag nagsasalita tayo, pati ang puso natin, binubuksan natin sa iba. Binuksan ng Diyos ang puso niya sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang salita, anong ginawa natin? Nakinig ba tayo? Sumunod ba tayo sa kanya? Pinapasok ba natin siya sa ating buhay? Di ba hindi? Yan ang ating kasalanan sa kanya. Hindi natin masisisi bakit nagagalit ang Diyos sa atin. Pero gitna ng kanyang galit at pagkadismaya, hindi nababawas ang kanyang pagmamahal sa atin. Harinawa, buksan din natin ang ating isip, ang ating tenga, ang ating puso sa Diyos para makapasok siya sa ating buhay at para magbago ang ating buhay sa kanyang grasya. At kung man may taong nakasakit sa iyo, sana ito na ang oras at panahon. Pagkatapos mong magdasal, lapitan mo siya. Makipag-ayos ka sa kanya. Mag-usap kayo ng mabuti. Amen? Healing starts by talking. Kasi kung titigil kang makipag-usap, kung titigil kang magsalita, kung tatahimik ka na lang, itatago mo yung iyong galit sa iyong puso, sinasaktan mo lang ang sarili mo, kapatid. Amen? Kung wala ka pang lakas ng loob, nakausapin ng taong yan, talk to the Lord about this. Open your heart to God and then listen to God. Natanong man yung marinig mo sa Diyos, sundan mo. Amen? Remember, speak up, do not speak down on anyone. Speak up always. Do not just cry. Huwag niyo lang dadaanan sa iyak. Speak up. Do not just be angry and resentful. May paghihilom sa pananalita. May pagmamahalan sa mga nag-uusap. At mauunawaan ka lang ng iba kung sasabihin mo kung anong nararamdaman mo. Amen? Kaya mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito na sa tulong ng Diyos, masabi natin ang ating sama ng loob, ang ating mga pinagdadaanan, at naway, bigyan din tayo ng grasyang makinig sa iba. Harinawa sa ating pagsasalita, pakikipag-usap, diyan bumalik ang dating tuwa, ang dating galak, ang kapayapaan at pagmamahalan sa ating buhay. Amen.